Kinapa ni Darius ang tabi niya. Hindi pa rin nagmumulat ng mga mata, pero nang wala siyang mahawakan na balahibuhing bagay ay kagad siyang napamulagat. Wala pa rin si Jumbo sa kanyang tabi. Natulog siya kanina'y wala ang kanyang alaga na hindi lumalabas ng kwarto nang hindi siya kasama. Pero ngayon ay mukhang nasiyahan na yon sa labas. Pupungas-pungas niyang hinawi ang comforter at kagad na tumayo. Suot lamang ang kanyang cotton short. Kunot-no siyang pumunta sa nakaawang na pintuan at sumilip. Sinadya niyang wag yung isara para makapasok yon, pero tila ba hindi na siya naalala nung nabalikan. Usually, when Jumbo isn't in his room, the dog just sits on the sofa. Wala rin yung sa sofa kaya tuluyan siyang lumabas ng kwarto. Tumingin si Darius sa labas ng balkonahe. Iba ng liwanag sa paligid. Gabi na, maghapon na siyang tulog. Ibig sabihin, hindi pa siya kumakain at ugali niya na kapag siya ay nakapagpahinga, ayaw niya may umiistorbo sa kanya, puwera na lamang kung merong aberya sa bukid o sa mga alaga niyang hayop. Napatingin si Darius sa hagdan nang marinig na may lumalagapak na tsinelas doon. May taong umaakyat. He saw Bella. Tuk-tuk ng ulo nito ang una niyang nakita hanggang sa tuluyan itong makapanhik. Napasadahan niya ito ng tingin at lihim siyang napalunok. Darius didn't intend to keep on looking, or rather keep on staring, but he couldn't help it. Pinasadahan niyang muli ng tingin ng dalaga na kararating lang ng tuktok ng hagdan. She's now in her moss green 90s. Hindi ni Darius napigilan ang sarili na wag itong pakatitigan. Her dress is too short and too bold. Eto bang sinusuot ni Bella sa Manila? Umigting ang mga panga niya nang maalala niyang pambabastos dito ni Mikey sa harap niya kanina. Kaya ngayon ay pasapasaan siguro ang mukha nun, hindi tulad sa kanyang medyo nangingitim lang ang sulok ng labi. Noon, ang batang Bella ay nakasuot ng damit pantulog na abot sa kalahati ng binti at may mahahabang manggas. Silk o kaya ay lace ang mga pinatatahi rito ni Lilibet na mga night dress. Ganon din si Lilibet. Ngayong malayong-malayong itsura ng damit ni Bella kaysa sa dati. Halos lumitaw ng puwet nito sa ikli ng suot nitong damit pantulog. Mas tama sigurong sabihin niya na kita ng panty nito. Kasama nitong kanyang aso kaya napailing na lang siya. Magaling pumili si Jumbo ng babae, mana sa kanya. Hindi ni Darius gusto ang nararamdaman niya. May binubuhay si Bella sa katawan niya na hindi niya gustong tuluyan ng palayain. 7 taon. 7 taon na niyang nakayang sarili at nakapag-move on sa pag-alis nito sa poder niya. It was so hard to admit it. It was a very hard decision for him to stop himself from following her and beg her to stay. Why now she's back? Bakit nagugulo na naman ang kanyang matinong sistema? Naninigas ang kanyang harapan. Agad si Darius na lumaya sa may kinatatayuan niya at naglakad pabalik sa kanyang kwarto bago pa tuluyang tumayo ang kanyang sandata. It was halfway there. He grabbed his cigarette and walked out of the room again. Dumiretso si Darius sa kabilang balkonahe at naupo sa silya doon na gawa sa binarnisang kahoy na mula nang dumating siya'y naroon na. Maliwanag ang paligid, parang hindi binagyo. Solar na ang gumagana at hindi na generator. Nakapag-charge ng mga solar panel sa init sa buong maghapon na dumaan. Diyos ko, kung hindi niya pina-improve ang lahat ay baka nagtatalak si Bella sa ilaw na delampara o hindi kaya emergency lights. Sa arte ng babaeng yun, baka hakutin niya ang lahat ng emergency lights sa buong probinsya, mapailawan lang ang buong bahay. Naningkit ang mga mata niya nang hititi ng kanyang sigarilyo. Pero halos maubos siya sa pagbuga na makita niya si Bella na umiinat sa balkonahe ng kwarto nito. Ang bait nitong tingnan at batang-bata pa rin talaga kahit na anong gawin. It was quiet far from where he sits but because of his 20/20 vision, he sees her so clearly. Nakikita niya kung gaano to kaganda sa lahat. Biglang kumahol si Jumbo. Nakatingin sa kanya kaya napatingin din si Bella sa gawin niya. He didn't bother to look away. Nakatitig lang siya sa dalaga na alam niyang may malaking problema kaya umuwi. Walang simpleng bagay ang makakapagpauwi sa spoiled brat na ito sa kaisa-isang lugar sa mundo na ayaw nitong puntahan.
Hanggang saan ba ang kanyang kayang gawin sa pagkakataon ngayon na kinalimutan na niya ang damdamin para rito? Attorney Harry Wilson, right? Tumikwas ang sulok ng kanyang labi at halos mailing. Yun ang pinakamasakit sa kanya nang malaman niya na may boyfriend na si Bella. That was the time he quelled his stupid desire from needing her. Ibinaon na lang niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho at hindi na siya kailanman umapak sa Manila dahil sa nasaktan niyang damdamin. Ito ang lihim niyang ginugusto noon pa man, kaya kahit na anong sabihin nito sa kanya ay tinatanggap niya. Alam niyang mabait ito. Nakita niya itong lumaki. She was so sweet and friendly, yet it changed. He was the reason why it happened. Tulad ng mga halaman na ibinabaon niya sa lupa, ibinaon din ni Darius sa kanyang isipan na kailanman ay hindi magkakaroon ng sila. Yet now, the lady is looking at her with so much hatred in her lovely eyes. Ganon parati mga mata nito noon pa man, kaiba sa mga titig nito sa lalaking noon ay magtatapos pa lamang ng abugas siya. Ano kayang nangyari sa dalawa? Nabubwisit siya dahil sa 3 taon mula na magka-boyfriend si Bella at nakontrol niya ang sarili sa paglimot, ngayon bigla na lamang bumabalik ang nawala niyang damdamin. Sa isang kumpas lang ng pagkakataon. Nakakatawa. Ang damdamin ni Darius na akala niyang pinatay na niya ay nakatulog lang pala. When Bella didn't move from where she stood and look at the sky, that was when he stood up. Bababa na siya para kumain. Maghapon na siyang hindi kumakain at siguradong tataob na naman ang kaldero sa lakas ng kain niya ngayon. Nang nasa may tapat na siya ng right wing ay napasulyap siya sa gawin ng kwarto ni Bella. Pero tuloy-tuloy ang kanyang pagbaba. Papaakyat naman si Aida, may dalang baso ng gatas. Magandang gabi po, senyorito. Gising na po pala kayo. Nasa dining po ang gabihan. Nandun po si Fe, hinihintay kayo. Anang babae sa kanya. He nodded and looked at the milk. Para po kay senyorita, hindi raw po siya makakatulog kapag hindi umiinom ng maligamgam na gatas sa gabi. Still the same, nothing changed. Si Darius ang tagadala ng gatas ni Bella noon nang may sakit na si Lilibet. That mid-aged woman isolated herself from her own daughter. Ang rason noon ay habang hindi pa namamatay, kailangan na mas malayo ng loob ni Bella para wag nang gaano masaktan kapag yun ay namatay na. For him, it was some kind of stupid decision, but he didn't give his opinion. Desisyon yun ni Lilibet at wala siyang pakialam doon. Siya ang parating nag-aasikaso sa dalagita dahil si Guad at Kiko ang mas naging tagapag-alaga ng namayapang babae. And he had a little nasty secret, dark and obscene. Siyang first kiss ni Bella. Tuwing natutulog na yon matapos na uminom ng gatas, nakagawian niyang halikan nito sa labi bago siya umalis sa kwarto nito. Masyadong malaki ang tiwala ni Lilibet na nasa mabuting mga kamay ang unika iha nun. Pero nang lumaon ay tila mukhang nagkamali ang babae. Lumalim ang nararamdaman ni Darius at may isang pagkakataon na masigit pa sa simpleng halik ang ginawa niya sa 14 anyos na dalagita. He wanted or he had nearly touched her. Dumapa ng palad niya sa dibdib ni Bella at laking pasasalamat niyang napigil niya ang kanyang sarili. Pero ngayon, sus ko, hindi matuklap sa utak ni Darius ang imahe noon na nakadamit pantulog. Hindi sila kinang kay Lila pero ibang hulma ng mga yon at gusto niyang hawakan. Pervert? Hindi na sumagot si Darius at tumuli na sa pagbaba pero naalala niya si Bella. Kumain na ba si Jumbo? That is question to hide his real thoughts. Natawa ng konti si Aida. Opo, senyorito. Pinakain na po ni senyorita si Jumbo. How about her? Dugtong na ni Darius. Pasakalya lang naman talaga niya si Jumbo. Kumain na rin po, katiting. Bakit katiting? Kunot noo siya. May iba ba si Bellang gustong pagkain? Marami po siyang kinaing ulam. Kukunti po yung kanin. Better, he said and walk again. Papadiretso na sana si Darius sa dining room pero naulinagan niya mula sa nakabukas na pintuan ng tunog ng isang motorsiklong bumubusina. Sa halip na sa kainan siya pumunta, sa pinto siya dumiretso para sumilip. Nakita niya tumigil kaagad ang motor at bumaba doon si Leila. Napapamewang siya at lalabasan ng screen ng pintuan. Pero napakabilis ng babaeng nakalapit. Pumasok ito, iwinagwag ang mahabang buhok. Umakyat ang mga mata nito sa itaas ng hagdan. Lagpasan ng tingin sa kanya, parang may hinahanap. Leila smiled at him and cupped his face. Hinalikan siya nito at naglambitin sa batok niya para bang hindi sila nagtalo kanina.
Anong ginagawa mo rito? Kaswal na tanong ni Darius, hindi tinitikalan ng babae ng tingin. Ang lamig-lamig sa labas ay daig pa nitong dancer sa cabaret dahil sa suot na damit. Halos nakabra na lang ito at kumaikli ang short ni Bella kanina, ano nang tawag sa suot ni Leila? Maong na panty? Dito ako matutulog. Proud na sagot nito sa kanya. Hindi na siguro posible yan ngayon, Leila. Alam mo nandito na si Bella. Mahinang sagot niya. Umarko mga kilay nito na para bang hindi ka panipaniwalang sinasabi niya. So? Leila answered with a shrug. Ano naman? Ang laki ng bahay. It's not decent. Aniya rito pero natawa to. May disente ba sa'yo kapag nasa kwarto na tayo? Wala na sa'yong disente, Darius. You're the king of your world. Pag-aari pa rin yung bahay na to. Hindi ako pwedeng magpatulong ng iba dito, lalo na't nandito siya. Pumamaywang ito at nawalang ngiti. Pumangit ang tabas ng mukha ni Leila at pinaningkitan siya ng mga mata. So what is next? Dahil sa spoiled na yon ay hindi na rin ako pwedeng pumunta? Hindi ko sinasabi yan. Maintang ulo na sabi ni Darius, tinalikuran niya ito saka siya nagpabuntong hininga. Naghintay ka kung kailan ka ulit pwedeng dito matulog. Darius! Gigil na mura ng babae sa binatang napapilig ng ulo. Ang tagal ko nang naghihintay pero wala ka namang ibang ginagawa ko hindi ang pabukakain ako sa kama. Kasal na lang ang kulang sa atin eh. Hindi mo naman maibigay. Halos pwede na nga tayong mag-anak. Wala akong natatandaan na pinangakuan kita ng kasal, Leila. Hindi nga kita niligawan. Akala ko malinaw sa iyong lahat mula umpisa. I'll keep my place. Hindi mo ako mapipigil na huwag pumunta dito dahil lang sa spoiled na anak ni Lilibet. Babalik ako! Gigil pang sambit ng babae saka tumalikod. Nakatingin lang si Darius doon nang lumabas yun at hayaang lumagapak ang screen sa hamba. Diyos ko, napatingala si Darius sa kisame habang dila ang labi. Lahat na lang ba ng babae sa paligid niya ay mga spoiled brat? Kung makapag-spoiled naman si Leila, para bang hindi yan spoiled? When you have make love with that woman, do you use the protection? Biglang tanong ni Bella sa kanya kaya kagad siyang napapihit. Nasa indoor balcony yon nakatayo. Napaawang ang labi ni Darius sa prangka nitong tanong sa kanya. Ano? Nabingi ka yata? Kapag ba nagme-make love kayo, gumagamit ka ng protection? Meron. Aniya rito tumaas ang noon nito at bumuntong hininga. Good. Ayoko saluhin ng anak ng babae na yun ang mana na iniwan dapat sa akin ni Daddy. Subukan mong buntisin ng babae na yon, Darius. Makikita mo. Tumalikod dito ng walang kasing taray. Kung ito kayang buntisin niya para maibalik ditong mana na napas sa kanya at hindi na ito makawala sa kanya. Senyorito! Agad na napatingin si Darius sa kasambahay na ginising siya mula sa pagkakatanga niya sa dalagang tumalikod na. Parati na lang naroon ang pag-walk out. Kahit na pagsungitan niya ito, ay hindi naman din siya umuubra. Hindi naman niya nagpapatalot parati rin na naroon ang huling litanya. Tumakbo sa hagdan si Jumbo at bumaba sa kanya. He's now looking at Aida. Nasa bukana yun ng dining room, nakasilip sa kanya. Kain na po, ani nun, kaya napatango siya, hilot ang batok. This is so damn embarrassing. Bakit tila siya pa ang naiilang sa prangkang tanong ni Bella? Kung nagpo-protection na siya kapag nagme-make love siya. Little did he know that she already saw him having make love before at the falls. Malaki na talaga si Bella ngayon at malamang kaya wala yung kieme sa pagsasalita ng mga ganong bagay ay dahil medisina ang kurso nito at baliwala ang mga topic na medyo malaswa. Malaswa nga ba ang topic o siya ang malaswa ang utak? God, let's go Jumbo. Anyaya ni Darius sa alaga. Sa wakas ay naalala siya noon na lapitan makalipas ang maghapon. Pumasok siya sa dining at pinaghanda na siya ni Mang Kiko ng hapag. He sat on his chair. Magaling ang ginawa mo, Darius. Anang matanda sa kanya. Hindi naman sa pakikialam kasi wala akong karapatan. Pero natutuwa akong naisip mo si Bella kahit nagbabangayan kayo. Binabangay ka niya. Halos maibugan niya ang kanyang kaiinom pa lang na salabat. Muntik siyang matawa sa sinabi ni Mang Kiko sa kanya. Si Bella lang naman talaga umaaway sa kanya. Ngayon ay pinagbibintangan pa siya na kapag nagkaroon ng anak kay Leila ay mga agaw pa ng mana. Kahit na ganun, hindi niya kayang salungatin ang paniniwala noon na yon. Pa rin ang heredera ng mga Di Guzman. Let her believe what she wants to believe then. Nirerespeto mo pa rin siya bilang parte nito kahit na sa katotohanan ay marami naman talagang nagbago bago namatay si Senyora Lilibet. His eyes moved to the butler. Tila sa salita ni Kiko ay may laman yon.
May alam ba ito sa katotohanan? Si Guada, may alam din ba? Anong ibig mo sabihin, Mang Kiko? Diretsong tanong ni Darius saka siya sunod-sunod na sumubon ng pagkain. Kapag siya'y nasa harap ng mesa, kain patay gutom siya. Hindi siya yung dinumero ang subot kilos dahil hindi siya mabubusog sa kakarampot na subo ng kanin gamit ang kutsara. Matagal na hindi sumagot ang kasambahay na si Lahis at nakatanga lang sa kanya. Darius glanced at Kiko, then went back to eating. May alam ba kayo, Mang Kiko? Kahit na may alam ako, Darius, ay wala akong karapatan na magsalita. Hindi ako magsasalita. Alam ko rin ang dahilan kung bakit sa'yo pinalihim. Sinabi sa amin ni Senyora lahat bago'y namatay. Walang magbabago, Mang Kiko. Hindi ko inintindi ang katotohanan na yon. Kung gusto ni Bella dito, dito siya. Kung sa isip niya sa kanya lahat, hahayaan natin siya ng ganun. Ayoko siyang alisan ng karapatan. Kahit nang totoo'y wala na talaga yung karapatan. Kung tutuusin ay wala nang dapat yung mamanahin ni Katiting pero nakiusap si Lilibet na ayaw naman daw maiwanan ang kaisa-isang anak nang wala kahit na anong pag-uumpisahan. Baliwala sa kanyang kahilingan na yun ng babae dahil napakalaki na utang na loob niya sa mag-asawa na kahit patay ng ama niya ay pilit pa rin siyang hinanap para maisalin sa kanyang huling testamento. Napakabuting tao ni Lilibet, napakamatapat dahil kung iba lamang hindi na sa kanya sasabihin ang katotohanan. Hindi yun gahaman at mas lalong wala silang relasyon. Isang araw, lilinisin niya yon sa paniniwala ni Bella na nilason ng kasinungalingan at maling akala. Mag-ingat ka kay Lila dahil mukhang naging mas desperada sa yung babae nang dumating si Bella. Gusto niyang ipakita ang posisyon niya sa'yo. Hindi si Darius umimik, nagpatuloy lang siya sa pagkain pero niintindihan naman niyang sinasabi ni Kiko sa kanya. Mulat mula pa'y parang mga anak na ang turing ng bakla sa kanila ni Bella, pati na rin ni Guada. Pagkatapos kumain ay pumanhik na sila ni Jumbo pero hindi inasahan ng binata na ang aso'y liliko papunta sa pinto ni Bella. Jumbo stopped and scratched the door. Napatigil lang naman siya at nakapamewang na pinagmasdan ng aso niya kung pagbubuksan ng pinto ng dalaga. Jumbo, tawag ni Darius sa alaga niya pero umungo lang yon sa kamuling kinaskas ang pintuan. Nalulungkot yun na dumapa kaya nahilot niya ang labi. Napilitan siyang lumapit para hilahin na lang yon sa suot na collar. Let's go, perhaps she's asleep. Halika na, Jumbo, ani niya sa alaga pero kinaskas pa rin nito ang pinto hanggang sa tumunog ang lock at bumukas yun. Bella looked up at him. Nagmamadaling pumasok si Jumbo sa loob at saka sumampa sa kama. Hindi ka naman allergic sa balahibo, di ba? Tanong ni Darius habang ang mga matay nasa aso niya. He doesn't want to look at her. Daig pa nitong isang masarap na dessert na nakahain sa mesa. Mas allergic ako sa mga babaeng surot na kabayo. Mataray na sagot ni Bella kaya napaawang ang labi niya. Napilitan siyang tingnan nito. Magkakrus pang mga braso nito sa dibdib kaya ang cleavage ay nakalabas. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.